What's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa ating channel. Today mga kapitbahay, mayroon tayong pag-uusapan ulit. Ito mga kapitbahay, katanungan na naman to ng ating isang subscriber at saka isang viewers. Nagtanong po sila sa akin kung ano nga ba ang ginagamit kong core switch. Ano nga ba daw ang pinaka the best na switch na pwedeng gamitin para ipangtapat dun sa Cisco. Kasi ito mga kapitbahay, kaya siya nagtanong kasi hindi pa siya Cisco certified. Balak pa lang niya na mag-aral ng Cisco. So, yung company niya is to mag-upgrade. Ang gagawin niya is bibili daw sila ng mga high-end na switches para gawing core, edge, tsaka access switches, ganon. Pero ito mga kapitbahay, sinuggest ko to sa kanya kasi ginagamit ko na siya ngayon based on my experience po. Disclaimer, sobrang ganda po nito at saka proven and tested ko na to na gumagana kasi since na kinabit ko to dun sa office namin, never ko pang na-encounter na nagkaroon to ng problema. Ito siya, ayan, ganyan siya, sobrang malupit yan. Aruba po, Aruba HP. Ang model po niya is HP 2530 48G. So, layer 3 switch po yan. So, marami kang pwedeng gamitin at marami ka pwedeng gawin dyan. Halos lahat po ng features ng meron si Cisco is halos lahat nandun din naman. Kaya, napakasulit. At saka, ang advantage po nito mga kapitbahay kasi, enable, disable, parang ganun. Parang same lang po ng D-Link na nireview ko. Parang ganun lang din yung features pero mayroon din naman siyang features na wala sa D-Link pero nandito sa HP na to na 2530 48G. Okay? So, let's go mga kapitbahay. Ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang actual interface nito, kung okay ba or maganda ba talaga at saka sobrang daling gamitin. Friendly user. Kaya kahit sinong mga tropang IT natin dyan sa mga tropa nating IT na hindi pa familiar dito sa HP na to, sulit to mga kapitbahay. Pwede nyo to gamitin as a core switch. Pwede rin layer 3, pwede rin kayo mag-routing dyan kung wala kayong firewall. Alright, so may mga security din siya. Alright, tara, ipapakita ko sa inyo. Ituturo ko kayo, i-review natin ng konti para ma-familiar kayo. Sana makatulong ako. Alright, so don't forget to hit that subscribe. Alright, para makapanood ka ng mga ganitong video or gusto mo lang. Pero kung hindi, like or thumbs down, no problem. Okay, thank you so much and let's go. So, ayan, nandito na tayo sa PC natin, no? So, let's go, titingnan natin, no? Tutur ko kayo, alright? Ayan, mga kapitbahay, So, nandito tayo ngayon sa ating PC na. So, ito, kung mapapansin nyo, ayan, ito po yung mukha niya talaga. Ito yung interface niya, ayan. Sobrang, detailed. Wait lang, i-refresh natin, Ayan, refresh. Ayan. So, titingnan nyo, ayan, siyempre, sure nyo muna na naka-login kayo. Kasi ang nakalabas dyan, login kung hindi siya naka-login. So, ngayon, naka-log out. So, ibig sabihin, naka-login na tayo. So, ito yung unang-una mga kapitbahay kung inyo nakikita. Ayan, yung CPU usage, yan yung unang-una. Kasi, unang bukas mo ng dashboard niya, makikita mo agad lahat ng mga status ng switch. Ayan, tulad yan, memory. Ayan, packet, buffer, drop, yung transfer tsaka receive error, makikita mo siya agad lahat yan, nandyan lahat. Sobrang ganda, di ba? So, hindi katulad ng Cisco, pakahirap, may type ka pa. Hindi ko naman sinasabi na sinisiraan yung Cisco, di ba? Pero napakalapit talaga na Cisco. Kung hindi ka talaga marunong pa mag-Cisco, medyo madudugo yung utak mo. Kaya dito sa switch na to, sobrang user-friendly, Halos lahat nandito na, kitang-kita naman, di ba? So, ayan. So, ang pinaka-the best nito mga kapitbahay kasi syempre, di ba, pag nasa network admin tayo or network administrator tayo, syempre, napaka-importante yung nakikita natin yung activity and then nakikita natin yung status ng ating interface, kung congested ba siya or punong-puno na siya or kung pwede na ba siyang dagdagan or, mga status katulad nito. Ayan. So, kung inyo mapapansin, ayan yung mga status niya, ayan, tulad niyan. So, tingnan mo yung port 21 kasi, kaya 100% po yan kasi medyo malaki kasi talaga ang kinakain ng CCTV kasi
naka-VLAN po yan sa CCTV kaya punong-puno siya. Pero bumababa naman yan kasi may nag-a-access lang sa labas ng mga boss kaya tumataas siya. Pero ano yan, transfer tsaka receive yan kung inyo mapapansin, di ba? Nagko-congest lang siya pero carry naman kasi yung receive okay naman kaya no problem with that. Ayan, yan yung pinaka the best na features na isa. Kitang-kita mo na yung activity ng mga ports mo. Ayan. Okay? So, kung inyo napansin, bumababa minsan, di ba? So, stable naman po yan kasi hindi naman siya nag-hang. Ayan, dito rin. So, pupunta tayo general. Pag pumunta ka ng general, yan ang makikita mo. So, dashboard. Okay? So, pupunta tayo sa system. Ayan, nandyan lahat. Pag pinlik mo yung status, ayan, makikita mo yung status ng storage, yung IP info mo, system info, ayan, super version, hardware, halos lahat nandyan. Tapos ang pinaka-importante ito, yung fan niya, ayan, okay po siya, ibig sabihin walang problem yung fan. So punta ka sa events, halos lahat dyan sa events makikita mo yung mga warnings or kung ano yung mga port na nag-error. Ayan, katulad ng sa akin, ayan, duplicate daw sa detected sa port 45. So kitang kita mo siya agad kung saan siya nag-error, kaya puntahan mo na agad, tanggalin mo or i-disable mo, solve agad ang problema, di ba? Sobrang napaka-detailed. Ayan, may kasama po siyang MAC address. Ayan. Kaya hindi ka talaga maliligaw, ano? Kaya sobrang sulit kapag ganito yung switch mo. Haya-hayang buhay ng isang IT, di ba? Ayan, ang dami po niyan. Halos lahat ng error na madidetect niya, automatic ilalagay niya rito. Kaya once na may hindi ka na trace or may nakalimutan ka, kitang-kita mo nandyan. Okay? Tapos dito naman sa monitor, ayan. Ayan, makikita mo yung statistics mismo, yung pinaka-actual na reading niya. Ayan. May graph ka, kaya sulit. Saka kitang-kita naman, di ba, kung ano oras, ayan, kung ano oras tumaas, kung kailan nag-peak. So, sobrang detailed. So, pupunta tayo dito sa interface. So, ayan, nandyan lahat. Nandyan yung mga ports. Ayan, di ba, nandyan. So, itong kagandahan nito mga kapitbahay kasi, kunyari, mayroon kang nakalimutan na port kung saan yon or hindi mo nalagyan ng tag, dito po sa HP na to, nandito na siya agad. Ayan, live po yan, active po yan. Ayan, makikita mo siya agad kung anong port ang mayroong nakasaksak. Kasi ayan o, diba? Automatic po yan. Once na, katulad po yan, may check, ibig sabihin may nakasaksak dyan. Pero kunyari, ayan, nakaitim, ibig sabihin walang nakasaksak. So kunyari, may ititrace ka na port, hindi mo na kailangan ng tone tracer or kahit anong klaseng tracer dyan. Ang importante, ang gagawin mo lang kasi is ilalagin mo lang yung switch mo, tapos magtawag ka na isa mong kasama, tapos sabihin mo, bunutin mo na. So automatic, kung alin yung mawawala dyan, yun yung port na yun, dyan sa connected. Kaya sobrang dali po, madaling i-trace, di ba? Kaya sulit. Ayan. Tapos makikita mo yung status niya rito sa baba. Ayan, makikita mo na kung down ba or up. O, di ba? Sobrang sulit, di ba? So, dito naman sa monitor. Yan, dyan naman sa monitor. So, hindi masyadong nakasetup. Wala, sobrang ano lang yan. Kailangan mo pa i-setup, pero napakadali lang. Tapos, dito naman sa VLAN, mga kapitbahay dito. Ayan, sobrang ganda, di ba? Dito sa VLAN, kung saan ka nag-click, automatic, yun yung magkakaroon ng mga dot-dot. Ayan. Kumari, naka-click ako dito sa default VLAN. So, ang may mga dot is, ibig sabihin, yan yung mga naka-untag doon sa VLAN 1 na yun. Ibig sabihin kasi ng untag, di ba? Kung napanood niyo yung video ko doon sa D-Link, ibig sabihin ng untag, yun yung member. So, pag sinabing tag, ibig sabihin, yun yung, hindi siya member, pero pwede kang dumaan or pwedeng daanan lang, ganon. Ayan. So, kung inyo mapapansin, di ba? Itong lahat na to, puro data yan. Kaya, naka-default VLAN siya kasi hinati ko kasi itong core ko na to sa tatlo kasi tatlong network ako. Mayroong data, voice, tsaka CCTV. Ayan. Kumari, mag-click ako dito sa
voice. Ayan, so makikita mo itong 1 to 12 na to is voice. Ayan, kung inyo mapapansin, itong number 21 mayroon siyang ganon, yung parang bilog na ganon. Ito, ibig sabihin nakatag siya dito sa voice VLAN, kasi ano to CCTV na tong area na to kaya ayan, so ibig sabihin doon sa isang port na to mayroong nakaset up sa taas na may nakakapit din na phone. Kaya ang ginawa, tinag ko yung port 21 dito sa port ng CCTV main port, ganon, diba? Ayan, puro voice yan, kitang kita naman. Ayan, pag click mo yung CCTV, ayan, yan yung mga port ng CCTV na may nakalagay. Ayan, ibig sabihin yan yung mga ports na member ng VLAN 21. Okay, so sobrang dali, di ba? Napakasulit. Kaya kung IT ka at saka hindi ka masyadong familiar sa Cisco at saka gusto mo magkaroon ng core switch na pang enterprise ang galawan, so ito, bagay sa ito yung Aruba na to na HP 2530 48P, kasi alam naman natin na yung HP is kilala talaga, di ba? Kaya ayun. Alright, so ito yung mga 44, 45, 64, 7, 48, kaya nakaganyan yan kasi nakatag yan halos lahat dito sa mga VLAN na kinreate ko, kasi ito yung mga main port na pumupunta dun sa main servers ko at saka sa main PF sans ko, kaya mayroong ganyan yan. Ayan, sa trunks, ayan, sa trunk may sinasabi kasi tayo doon na once na may isa kang port na connected sa kabilang switch, automatic tinatrunk mo yung port, di ba? Para maging ano siya, wala siyang restriction, trunk lang talaga, parang daanan lang talaga, kaya ganon. So dito hindi lang naka-configure yung iba kasi hindi ko sila tinatrunk, kaya wala siyang naka-configure. Ayan, so ayan, kaparas na kaparas ng Cisco, di ba? So nandito naman tayo sa spanning tree. So dyan sa mga tropa nating IT, kung hindi kayo familiar or ano nga ba ang purpose ng spanning tree. Ang spanning tree po is parang ano yan siya yung guard, reporter, ganon, na kunyari automatic doon sa switch mo is nagkaroon ng loopback, ayun, automatic, or nagkaroon ng error doon sa switch, para hindi maapektuhan yung network mo, automatic i-disable siya ni spanning tree, tapos gagawa niya ng report. Yun po yung purpose ng spanning tree. Pero sa ngayon medyo confident naman ako na walang loopback or something dun sa network ko, kaya naka-disable lang si spanning tree monitoring. Kaya ayun, kaya hindi masyadong complicated, pero napakadali lang po talaga. Sobrang sulit ng HP na to. So pagdating naman dito sa logs, wala lang, hindi ko lang din in-enable yung logs kasi masyadong malaki yung kakainin. Kaya ayan, so sobrang sulit mga kapitbahay, napakadali lang gamitin, sobrang user friendly, and then basta napakadali. So ang susunod nating video mga kapitbahay, so stay tuned lang kayo. Please subscribe and click niyo po yung notification bell para updated po kayo susunod nating video, kasi ang nagtanong din, kasi ito late ko lang to late ko lang in-upload. May nagtanong din sa akin kung paano nga ba daw mag-create ng VLAN din dito sa Aruba na to, kung almost the same lang din ng pag-create sa D-Link na ni-review natin So ito, ipapakita natin sa susunod nating video, okay? Kung how to create a VLAN. Pero sinisigurado ko na almost the same lang po sila, Wala silang pinagkaiba, konting-kunti lang. Alright? So sana nakatulong ako, and then sana nalinawan yung ating subscriber na nagtanong. So alright, thank you so much for watching, and see you soon again sa susunod nating video on how to create a VLAN. Okay, thank you so much for watching, and God bless us all. Bye.